Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Welcome to episode 282. Ako po si Earl, ang inyong Camp Master, at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories. Ang San Telmo Society ay ang listener story segment ng ating show kung saan babasahin ko ang mga kwento mula mismo sa ating mga tagapakinig. Ang unang kwento ay galing kay JD, and it's about a local strange occurrence when their teacher took a day off from work and something else came to replace her. Pakinggan natin ang kwento niya. Hello po, Camp Master. Ngayon ko lang nasubukan magkwento ng ganito sa isang podcast na maraming makakarinig. Pero alam ko po na once na marinig ito ng mga tagabayan namin sa Laguna, ay alam nila itong kwentong ito. Lalong-lalo na yung mga estudyante. Naging balita po kasi ito sa amin dahil nga po sa nakakakilabot na nangyari sa isang guro sa paaralan ko noon. I'm JD from Laguna, first year college student. I want to share my experience sa school ko noong high school ako. It was a small Catholic school from my hometown. Simula po first year high school up until senior high school, doon na po ako nag-aral. All of the students, teachers, staff, and our principal before know about this story. We are told to keep ourselves mum about it since baka daw po lalong madisgrasya yung person involved sa nangyari. But I want to share this since ilang taon na rin po ang nakalipas. When I was in first year high school, there's this female teacher na favorite ng mga students sa school na yon. Teacher sa loob ng school, tropa sa labas. Normal na araw lang yon sa pagkakatanda ko. Mag-aalas 3 ng hapon nang mangyari ito. Lumbas ako ng room namin dahil magsi-CR ako. At sakto wala pa yung teacher. At itago na lang natin siya sa pangalang Ma'am Day. Yung CR namin is bababa ka lang ng hagdan ay nandoon na. Habang nababa ako ng hagdan, saktong nakasalubong ko si Ma'am Day. Good afternoon ma'am, CR lang po ako saglit. Papasok rin po ako agad. Ngiti kong sabi sa kanya. Tinignan niya lang ako which was sobrang kakaiba sa kanya dahil palabati at palangiti si Ma'am Day. Yung mga tingin niya sa akin ay kakaiba. Yung mga mata niya, parang nanlilisik. Natigilan pa kami nung time na yon. Siguro mga 5 seconds kaming nagkatinginan sa isa't isa hanggang matauhan ako. Ma'am, CR lang po ako Kaba kong sabi ulit pero naglakad na siya paakyat. Inisip ko na lang na baka hindi maganda ang araw niya kaya naman nagmamadali akong mag-CR dahil baka magalit siya pag nagtagal pa ako. Nung nasa room ako, nagtuturo naman siya pero parang antahimik. Parang galit, parang kakaiba. Pansin din yun ng mga kaklase ko dahil hindi sila nakakipagbiruan kay Ma'am Day. Dahil dati naman ay palagi silang nagbibiruan. Siguro ay pansin nilang wala sa mood si Ma'am Day. Maayos namang natapos ang klase at bumaba na si ma'am sa faculty. Kinabukasan, nakasabay kong pumasok ng gate si Ma'am Day. Morning ma'am, bati ko. Good morning JD, magbibigay ako ng readings mamaya ha, total vacant kayo kahapon sa akin. Masayang sabi niya sa akin na para siyang natatawa. Ha? Ma'am, nagklase po tayo kahapon. Sagot ko dahil nasa isip ko nagbibiro lang siya. Hindi naman pinansin ni ma'am ang sinabi ko, siguro nasa isip niya na nagbibiro lang din ako. Nakita kong dumiretso si Ma'am Day sa faculty pero bago pa siya makapasok, nakita kong sinalubong siya ng madreng principal na parang galit. Mind you, mahigpit po ang mga madre sa school namin, lalong-lalo na sa mga guro. Kakatapos lang ng flag ceremony. Pero napansin ko na iilan sa mga guro na nandoon sa hall. Biglang nagsalita ang principal namin. Ilabas ninyo ang inyong mga resaryo at dasalan ng totoo at payapa ang Holy Rosary. Sabay nito ang pag-akyat ni Ma'am Day sa stage na basang-basa ng tubig.
Lahat kami nagtaka dahil umiiyak siya. At hindi lang yun. Bakit siya basang-basa? Pagkatapos ng pagdadasal, nagkalat ang mga balita sa buong school namin na kung ano talagang nangyari. Ang totoo pala, ay hindi pala talaga pumasok si Ma'am Day nung araw na nagturo siya sa amin. Nung oras na nakita ko siya sa may faculty, pinapagalitan pala siya ng principal dahil daw umalis si Ma'am Day nang walang pasabi sa meeting nila nung nakaraan. Nagtaka daw si Ma'am Day noon kasi hindi daw siya pumasok nung araw na yun. At eto pa, sinabi ng mga guro na nakausap pa daw nila si Ma'am Day nung araw na yun. Pero nung tiningnan nila yung CCTV, ay wala silang kausap na Ma'am Day. Kasabay pa nito ay nahagip din ng CCTV yung oras na kausap ko si Ma'am Day sa may hagdan. Pero sa video, wala naman akong kausap. Nung nalaman daw ng mga guro, nagpanik daw sila at binuhusan si Ma'am Day ng tubig sa sobrang takot. Kaya naman umiiyak din si Ma'am Day sa sobrang takot dahil sa masamang pangitain daw ang doppelganger. Isa daw itong sign na pwedeng mamatay ang taong yun. Kaya naman dinasalan ang buong school na yon, pati na rin si Ma'am Day. Nag-leave si Ma'am Day ng ilang linggo at nang matapos ang school year ay nalaman kong ibang school na siya nagtuturo. Grade 7 pa lang ako noong mga panahon na yon. At habang nagtagal ay lalo akong nakaranas sa mga nakakatakot na pangyayari sa eskwelahang yun. Oo, nagsasabi ako sa mga guru ko dahil ilang beses na nila kaming naabutan ng mga kaibigan kong hinihingal sa takot. Pero palagi kaming binabalaan na tumahimik na lang daw at huwag itong pansinin. Sa susunod ko na lang po ikikwento at iba pang nakakatakot na nangyari sa akin sa school na yon. Hindi ko na lang po sasabihin yung name ng school pero kaisa-isang Catholic school po yun sa isang probinsya sa Laguna. Yun lamang po at maraming salamat sa pagpili ng kwentong ito. Hello JD from Laguna. Maraming salamat sa pagkukwento sa amin ng school story ninyo. Merong medyo nakakaparaning nga yung buong school ay nakita ang sinasabing pekeng Ma'am Day. Napaka-strange lang na talagang nagturo pa ang pekeng Ma'am Day, no? Ibig sabihin ba yung doppelganger niya ay may nalalaman sa lifestyle na ginagamit niya? Akala ko kasi nanggagaya lang sila pero wala silang alam sa buhay na ginagaya nila. I could be wrong. Sa mga taga Laguna, narinig nyo ba ang kwentong doppelganger nito sa isa sa mga local schools ninyo? Share the comment in Spotify section para naman malaman namin. Magbabalik pa tayo for other stories from the campers. That and more coming up next. We're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. The next story is from our podcast group admin na si Jack, all the way from Canada. May bit-bit siyang bestie na si James at may kakaibang kwentong gustong ibahagi si James. Pakinggan natin siya. So, ayun nga. Bali, at may friend kami, close friend na matagal na ni EJ. Mas matagal pa sa relasyon namin. Tapos, isang araw, kung matandaan yung exact year, I think 2022 ata yun. Or isa, hindi ko matandaan kung kailan yun. Pero, February yun, bago kami umalis, ewan ko, masama na talaga yung pakiramdam ko. Iba yung pakiramdam ko. Parang may pumipigil. Tapos si nanay din, sinabi din sa akin na, anak, huwag ka nang tumuloy. Baka sumama. Tapos yun, tumuloy pa rin kami. Tapos sobrang tagal ng biyahe. Bato Spring yung resort. Sobrang tagal ng biyahe. Siguro umalis kami mga after lunch. Nakarating kami dun. Talagang, madilim na, 6:00 siguro. Tapos, nung pagdating namin doon, naghanap na kami ng room. Kasi check-in na kami. 5 kami. Tapos, okay naman yung place. Pero, sobrang, yung daan papunta doon, papasok,
Kasi sobrang papasok pa siya sa loob. Yung daan papasok doon, madilim talaga. Walang ilaw. As in, walang ilaw. Yung pinaka-ilaw namin, yung sasakyan lang. Ilaw ng sasakyan. Headlight lang. Tapos pagdating na namin doon, i-check-in na, ganyan. Mura lang naman. Tapos, yun, nagpaluto din kami ng pasit and at the same time. And then, tinasa namin yung yung tubig, sobrang lamig. Tapos, nung pagdating namin, or bumalik na kami sa kwarto galing sa swimming, ewan ko, iba yung makaramdam. Pero hindi ko naman masyadong pinansin. Tapos, ang nangyari, merong ibubuyog sa kwarto. At siyempre, bubuyog yun, malamang tataboy namin. So, ayun, lahat kami nagtataboy. And then ako, mahilig naman akong pumatay kasi ng insekto. Nataboy ko yung bubuyog. Napatay ko din siya at the same time. Tapos, syempre, pagod na kami. Nag-swimming na kami noon. Naglaro pa kami ng barahan after ko mapatay yung bubuyog. Then, natulog na kami. Nung natulog kami, edi, wala kami kasi isa lang yung kami. So, ako nasa paanan lang. Tapos, meron dong malaking bali, ang tsura nung cottage, meron siyang lamesa na bato sa labas. Meron mga upuan na bato din. Tapos meron din naman mga upuan na monoblock lang. And then yung mismong cottage, bato siya. Alam mo yung mga buhay na bato na pinagpatong-patong. Ganun yung itsura ng labas. Pero yung loob, okay naman. Pero makikita mo, sobrang halatang luma na siya. Pero yung pagkakagawa, matibay. And then, balik tayo dun sa tulog. So, may banyo doon, then na sila dyan. Banlaw-banlaw na. Lumabas yung dalawa, then kami natulog. Ni Michelle. Meron dong lumang aparator. So, yung kama, dito sa kaliwa, lumang aparador na may salamin doon sa kanan. Malaki. Siguro mga 6'5" yung taas nung aparador. Tapos kulay brown. Yung as in antique na talaga siyang tignan. Tinatulog na kami. Tulog na kami. Yun yung pinaka-worst na panaginip na nangyari sa akin. Actually, merong isang babae na pulang mata, pulang yung suot, madilim yung mukha niya. Nakakatakot din. Na-search ko siya pero pinilit ko na siyang kalimutan talaga. Pero yung suot niya parang saya na kulay pula. Basta hindi ko ma-describe. Tapos, yung bangungot ko, sabi niya, papatayin na daw ako. Sabi niya, hindi ka na makakaalis dito. Dito ka na. Papatayin kita. Tapos, yung time na yun pala, naungol na ako. Yung ungol ng bangungot na, yung mga ganun. Basta, yung talagang malakas na ungol na bangungot na never naman nangyayari sa akin. Tapos si AJ, hinisig ako. Tapos kinuwento ko sa kanya kung ano yung panaginip ko. Tapos agad kong hinanap yung itsura ng babae sa Google. Pero wala kasing signal din, so hindi ko siya nakita agad. Tapos binaliwala ko na siya pagdating ng umaga. Tapos yun, uwi na kami. Masama na yung pakiramdam ko. Hindi ko na, masama na yung timbla ko. Para akong nahihina na inaantok na ewan. Parang tatrangkasuhin. Tapos kumain pa kami nun sa isang restaurant dun sa San Pablo bago kami umuwi sa amin. Tapos pagdating ng bahay, ayun, hindi na maganda talaga, nagkasakit ako. Tapos pumasok pa ako nun. Tapos kada uwi ko, yung pakiramdam ko, hindi ako makatulog sa sarili kong kwarto. Mainit na para ako sinusunog. Na, ewan ko, hindi ko ma-explain, pero hindi talaga ako makatulog sa sarili kong kwarto. As in, kahit may aircon na. Tapos, may sakit ako.
Tapos dinala ako sa ospital. Mga 5 days ako sa ospital. Tapos walang na-diagnose sa akin. Sakit lang yung ulo ko, tapos pabalik-balik yung lagnat ko. Tapos nagsuka din ako nun eh. Parang kulay lumot pa yun. Tapos yun, wala. Hanggang sa lumabas ako, hindi na-diagnose yung sakit ko. Walang nakita talaga yung doktor. Tapos lumabas na ako. Tapos ganun pa rin, pag-uwi ko ng bahay, hindi pa rin ako makatulog. Nag-okay naman yung pakiramdam ko. Pero yung hindi ako makatulog talaga sa sarili kong kwarto, hindi ako mapakali. Parang ang init talaga na para kasi sinusunod na gano'n. And then, meron nakipag-usap kay nanay na kakilala nila. Pinatingin ako, faith healer siya. Tapos, sabi niya, palabasin niya daw ako ng ospital. Although nakalabas na ako nun, pero makausap niya na yung prior ng paglabas ko. Saan palabasin na daw ako kasi hindi naman daw ako makikita kung ano yung sakit ko. Kasi may sumamatay sa akin. Meron daw galit sa akin, ganun na parang hindi ko maano yung term, pero sabi niya na parang entity na nagiging dahilan kung bakit ako masakit. Tapos, isang araw pumunta siya sa bahay. Sinabi niya na titignan niya daw ako. Tapos sinignan niya ako. Yung normal na tawas na merong bantawag dito, merong kandila at saka tubig. So, ayun, ginawa niya sa akin yun. Inarasyonan niya ako, ganyan-ganyan. Hindi talaga ako naniniwala that time. Tapos, wala naman ako sinasabi sa kanya kahit ano. Pero sabi niya, saan ka galing, saan ka pumunta? Sabi niya, kasi ito, meron ako nakikitang puno. Meron ako nakikita na puno na may alaga. May alaga siya. Tapos sabi niya, pinatay ka ba? Pinatay ka bang alaga, hayop? Sabi ko, pinatay ko yung papatay ako ng bubuyog. Sabi niya, alam mo, ito yung sumama sa'yo. Ito yung magpapahirap sa'yo ngayon. May babae daw na galit sa akin kasi pinatay ko yung alaga niya. Tapos, nga, hindi sinabi niya sa akin. Tapos, ayun, nakita nila na kalmado lang ako nung that time. Pero, tapos nung hinawakan ako nung manggagamot, naglabasan yung mga ugat sa katawan, lalo na sa kamay, sa baraso. Tapos, hindi pa rin ako naniniwala nung time na yun. Pero, napilitan ako ma-absent. Wednesday yun eh. Tapos, actually, Thursday pa. Wednesday yun. Tapos, Thursday, hindi na rin ako nakapasok kasi nga, hindi pa rin ako makatulog. Tapos, sinasama na naman ako pakiramdam. Tapos, hindi na ako natulog sa kwarto ko noon. Kasi, sabi niya, yung babae na itim, nandun sa likod ng kwarto, nandun sa likod ng pintuan ng kwarto ko. Kaya, kahit anong gawin kong tulog, hindi ako makatulog. Kahit anong gawin kong pahinga, hindi ako makapahinga kasi nagtulog siya. Tapos, diba nakakatakot kasi yung pamangkin ko, nakita nila. Tapos yung ate ko, nakita din nila. Yung bunso, kapatid ko, nakita din nila. Ako hindi nakikita. Pero nararamdaman ko lang na talagang uncomfortable talaga. Ganun yung pakiramdam. Hindi malamig, mainit talaga. Kasi parang nililiyaban yung katawan mo. Parang kang kumain ng luyang madami. Tapos yun, sabi ng faith healer sa akin, sige, huwag ka muna matulog sa kwarto mo. Session tayo ng Friday. Kasi doon daw mas effective yung session.
Tapos kailangan ko daw maghanap ng itim na luya para hindi ko makita or mawala na yung mga sumama sa akin, sumunod sa akin. Tapos, ayun, Thursday wala naman. Pero hindi lang ako makatulog, hindi lang ako sa sala. Tapos, ma-absent na ako pumasok pa rin pala ako ng Thursday. Friday, ma-absent na ako kasi yun nga yung session na. Tapos itong session na to, naniwala na ako kasi na-experience ko na. So, ayun, pinaupo niya ako. Tapos, meron siyang sinulog na papel. Kasi may inorasyon lang siyang papel na sinulatan niya ng parang kandila. Tapos, sinulog niya. Kasi nilagay niya sa noo ko. Kinrosan niya yung noo ko. After nang i-cross sa noo ko, nagdasal na siya. Sabi niya, bubuksan yung third eye ko. Nung araw na yun. Tapos, kasi, alam mo yung parang, ano yung tawag dito? Yung parang nakikita mo talaga yung itsura ng babae. Tapos nakakausap mo siya. Ganun yung nangyari. Kasi, hindi siya nagsasalita yung babae. Pero, nakita ko, inaabutan niya ako ng pulang lobo. Tapos tinatanong ako ng albularyo or faith healer. Sabi niya sa akin, anong nakikita mo? Sabi ko, nakikita ko siya. Nakititig siya sa akin, galit siya sa akin. Sabi ko, inaabutan ako ng pulang lobo. Sabi niya, huwag mong kukunin yung pulang lobo kung hindi mamamatay ka. Tapos ako ng albularyo. Sabi ko, hindi ko kinuha. Hindi ko siya inaabot. Tapos galit pa rin yung tsura ng babae. Sabi niya, humingi ka ng tawad dun sa ginawa mo. Tapos humingi ako ng tawad sa kanya paulit-ulit. Maraming beses hanggang sa nakita ko na lang siya na lumabas ng gate. Parang astral projection. Nakita ko na lang siyang lumabas ng gate. Tapos, ang worst, after nun, siyempre bukas yung third eye ko. Nandun ako sa bahay nila nanay. So, bukod yung bahay namin, bali. As in, magkabilang pinto lang. At saka may padera lang. Yun lang yung pagitan ng bahay namin. Ng apartment namin. So, nandito kami sa bahay ni nanay. Doon yung ginalap lahat ng session. So, after lumabas ng babae, after nun, sabi niya, okay na yun, napaalis na. Sabi ko, tapos tinanong pa niya ako, ano pang nakikita mo? May nakita akong malaking lalaki na mukhang kabayo. Tapos may paanong kabayo din. Sabi ko yung nakikita. Tapos yun. Tapos merong hindi. Ang naalala ko, kaya napaalis yung babae. Meron ako nakitang puting mama, nakaputing mama na nagtaboy sa kanya. Tapos nakita ko itsura ng lolo ko. As in, lolo ko talaga yung nakita ko na nagtaboy sa kanya. Kaya lumabas siya ng gate. Tapos wala na siya. Pero going back dun sa nakita ko na isa pa. Yun na yung sinabi ng kapatid ko na bunso na nakita niya na maakyat sa kasi sumigaw siya isang beses eh. Alala ko yung araw na nagtatakbo siya pataas ng hagdan kasi may nakita siyang lalaki may sungay daw na pula yung buka, which is yun yung exactly nakita ko. Pero parang una kong nakita mukha ng timpalan. Tapos ewan ko, hindi ko na masyado maalala. Pero yun yung last, yung lalaki. Tapos naalala ko din
before itong may sumama sa akin, natutulog ako dun sa taas nila na kasi meron talagang sumigaw sa akin na hoy, as in ganun talaga yung sigaw na sobrang lapit sa tenga ko na bumaba talaga ako. Ito na lang ako natulog sa baba. Tapos yun, may nangyari pang isang session doon kasi hindi meron pang isa na hindi ko naman alam kung sa akin pa rin sumama or doon na talaga sa bahay. Tapos yun, sabi ko, after yung session, okay na yung pakiramdam ko. Tapos sabi niya, tinatanong ako nitong faith healer kung bubuksan pa daw itong third eye ko. Iwan daw ko bukas. Sabi ko, hindi, sarado mo na. So, sinarado naman niya na. And then yun, naging okay na ako. Yung sumunod na session, ito namang kapatid ko na gusto. Pinausukan. Ayun pa nga pala. Pinausukan namin yung bahay before itong actual session na umalis niya itong babae. Tapos itong dalawang apartment yun. Kilananay mo niya bago yung sa amin. Pumunta sa amin, inikot namin yung buong apartment. Pag-akit sa kwarto ko, nag-iiyak tong bunso namin kapatid. Kasi nandiyan daw, yun. Kasi pinapausukan ko. Tapos doon na nag-session ng last na Friday hanggang sa mapaalis na. Going back na sa last session para na sa kapatid ko bunso. Yan ang palang tigpalang na nagkakagusto sa kanya. Nag-birthday siya. Nag-celebrate din sa bahay. Tapos, may isang video siyang kinuha na hinagis niya yung lobo. Tapos, biglang nag-slow mo yung video. Tapos parang merong lalaking wag gumanon na hindi namin maintindihan kung ano sinasabi. Tapos, lagi pa nakakapanikinig itong bunso namin na meron daw lalaki sa panikinig na ganyan na sinusundo nga daw siya na parang kinukuha siya. Tapos, after nung panaginip nun, yun na rin yung na-confirm yung makita kong lalaki dun sa panaginip ko. Tapos, nakita ko din sa panaginip ko na itong lalaking to, nakita ko hindi ko alam kung bakit ko nakita, pero may gusto siya dito sa kapatid ko na parang sinabi niya sa akin na ganito yung may gusto siya dito sa kapatid ko kasi virgin pa, ganyan. Ayun. Then, yung ginawa namin yung mapaalis yun. Tapos, inalagaan namin yung luya na itim. Kaso hanggang sa makita namin dumadami naman yung luyang itim. Tapos, wala namang mga namamatay na dami. Kasi pag namamatay daw yung luyang itim, ibig sabihin, mas malakas daw yung ano. Pero yun na yung last. Tapos, wala na. Nag-decide na kami na hindi na lang pansinin yung lalaki yun. Kasi, sabi, pag the more na focus mo yung attention ko doon, the more na lalakas siya. So, hanggang wala nang pumasin sa kanya. Pero hindi siya napaalis. Kasi doon na talaga siya nakatira. Tapos, isa pa yung dahilan kung bakit ako naging okay kasi merong binigay na orasyon sa akin tong faith healer. Pero, hindi na yun, parang wala nang sumunod sa akin. Parang wala nang sumama sa akin. Binigyan niya ako ng orasyon na kada aalis ako, sasabihin ko ng 3 beses. Tapos, sa kada Friday, iba naman, merong ibang orasyon. Sasabihin ko din, kada 3 beses. Tapos, hindi ko nadagdag, kasi nagtataka kami kung bakit may sumama sa akin kasi wala naman talagang nagagano sa akin before.
ever since, hindi talaga ako naniniwala. Wala talaga. Tapos, nung makita namin, yung location pala nung Bato Spring, nasa pagitan siya ng Mount Banahaw at saka Mount Cristobal. Di ba yung Mount Cristobal is paanan siya ng, tawag sa kanya ay Devil's Mountain din. Kasi maraming nawawala, maraming kababalaghan na nangyayari. So yun, doon ko na-figure out na doon ko talaga nakuha. Doon talaga sumama. So totoo talaga na sumama sa akin. Kasi yun yung location. Hi James, unang-una, bakit mo kailangan pumatay ng bubuyog? Wag ganon, bees are friends. Anyway, parang yung dating ng kwento ni James ay yung mga typical na nabati or namatanda. Gusto ko yung napaka-vivid mag-describe ni James, like kung gaano kainit yung pakiramdam niya, para daw siyang kumain ng luya, ganon. Gusto ko din yung part na napa-open yung third eye niya at nakita nila yung mga entities na dumidikit sa kanila. Ngayon ko lang narinig yung Bato Spring sa Laguna. Kasi mas naririnig ko nga yung mga Cristobal, ganyan, Mount Banahaw. It helps talaga to give respect to all forms of life, lalo na kung wala namang ginagawang masama ito sa atin. Maraming salamat sa iyo, Jack, at sa iyo na rin, James. Ang susunod na kwento ay galing naman kay Ja from Laguna. Pakinggan natin ang kwento niya. Hi Campmaster and to my fellow campers. We recently discovered your podcast and we've been listening to it ever since para panlaban man lang sa antok namin sa office. To start my story, kwento ito ng mga ate ko at pinsan ko. Bale, nung time na to, dun sila nagpapalipas ng gabi sa St. Peter since dun nakaburol yung tita ko. Iilan lang sila nun since iilan lang din yung mahahabang couch na pwede nilang pagpahingahan dun sa loob ng room kapag wala ng mga bisita. Nung time daw na yon, around 2:30 a.m., mga antok na daw sila since tahimik lang din naman ang loob ng room. Yung isa naming pinsang babae na 20 years old na nakakakita ng multo, bigla daw bumangon sa pagkakahiga niya sa mahabang couch. Naalimpungatan sa pagkakatulog at tumayo bigla. Akmang papuntang pinto palabas ng room. Tinawag daw ito ng isa kong ate. May, saan ka pupunta? Pero tila wala daw itong imik. Inulit pa daw niya ulit na tawagin to dahil nga alam niyang may third eye ito at mag-aalas stress na rin ng madaling araw. Hoy, May, saan ka pupunta? Kinalabit na daw nila ito at nilakasan ng pagtatanong dahil malapit na siya sa pinto. Bigla daw lumingon si May at sinabing, sasawayin ko lang yung mga bata sa labas. Ang ingay-ingay, tsaka panay takbo. Nalimpungatan tuloy ako. Bigla daw silang kinilabutan at natakot sa sinabi nito kasi wala nang katao-tao sa labas ng room. Maski sa labas ng ibang room na may lamay rin dahil anong oras na nga ng gabing yun. Sa sobrang pagkabigla, sinabihan daw nila si May ng, tanga, walang tao sa labas. Kinakabahan na sinabi nila ate. Nagulat at kinilabutan rin si May nung na-realize niya kung ano yung mga naririnig niya. Ang ending, pare-parehas na silang puyat at hindi na nakatulog ulit. Siguro next time ikukwento ko pa po yung ibang kaganapan nung lamay ng lolo at ng tita ko. Yun lang, sorry kung medyo magulong magkwento. Salamat sa pakikinig. Hello Ja, maraming salamat po sa pagsisenyo ng kwento. Baguhan ba si Ate May pagdating sa pagsasense ng mga paranormal events at that time? Maybe she was. Kasi feeling ko people who has this ability can somehow filter kung alin ang totoo sa reality natin at alin ang mga nangyayari sa ibang plane of existence. It also helps kung magiging cautious din around non-psychic people para naman hindi sila agad-agad natatakot. Thank you for the story, Jack. Magbabalik pa tayo for one last story here in Philippine Camper Stories.
And we're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Last story of the night is from Denise, and she sent us a recording of her own voice recalling about a story of her friend who happens to be haunted. Pakinggan natin si Denise. Hi, Campmaster. I've been listening to your podcast and I can't get enough of the story you share. Your voice is so calming and captivating. By the way, I am Denise. Accepted your challenge. I'm 31 years old from Silay City, Negros Occidental. It's 30 minutes away from Bacolod City. Our city is called the Paris of Negros, known for its preserved ancestral houses, which I'll attach examples on the email. Gusto ko sanang ibahagi ang isang nakakatakot na paranormal na naranasan ko. My sixth sense is active, especially when it comes to hearing strange sounds and sensing emotions, not only for people but also from places. Sometimes I even glimpse into the past. Isa akong aktibong miyembro ng isang religious youth group at ang ilan sa mga kaibigan ko ay alam ang tungkol sa ability ko. In March 2016, I received a call from a friend asking for help with a church member who felt something sinister on his house or in his new house. Nabanggit din na parang hindi gumagaling yung churchmate ko sa sakit niya, kaya pumayag agad ako na tumulong. When we arrived at the house, I immediately noticed a blurry figure on the stairs that looked like a boy. Then it vanished in a cloud of smoke. I asked the homeowner if they felt the presence of the boy playing around, and the mother of our churchmate confirmed it. She said that the boy often hopped on the stairs, and when music played, the radio would turn off on its own. Nagpatuloy kami sa taas at tinignan bawat kwarto. Una naming pinuntahan ang kwarto ng churchmate namin. Wala naman akong nakita, pero agad ko ring naramdaman ang presence ng isang babae sa loob ng kwarto niya, kahit na lalaki yung churchmate namin. Habang nag-iikot kami sa bahay, napansin namin na parang biglang nag-blur yung ulo ng churchmate namin. Parang nawala. Nagmukha siyang parang pugot. Nagkatingin kami ng mga kasama ko. Pag-uwi namin, pinag-usapan namin ng isa kong kasama nangyari. Naisip namin yung sabi-sabi ng mga matatanda na kapag nangyari to, kailangan sabihin sa taong involved para hindi siya malagay sa panganib. What puzzled us was that their house had only been built a year prior and had been blessed by a priest. We decided to investigate further, but the more we learned, the more disturbing it became. It wasn't the house that was haunted, it was the person. After taking a few friends with special abilities, we decided to visit the old house of our churchmate. There, we discovered strange things. Isa na doon yung pabilog na simbolo na parang pentacle. Nung tinanong namin yung churchmate namin kung ano dating nakalagay doon, sinabi niyang doon dati nakalagay ang kanyang kama. Doon ko na-realize na baka hindi multo yung nagpaparamdam sa kwarto niya sa bagong bahay, kundi baka isang sumpa na. Mas naging nakakakilabot nung pumasok kami sa isang maliit na silid. Hindi naka-on ang ilaw noon at tanging kandila lang ang source of light namin. Then I saw a boy run across the room and sit in the corner as if scolded. Ngunit bago ko ito sabihin sa mga kasama ko, tinanong ko muna ang isa kong kaibigang ex-seminarian kung may nakita ba siya, just to confirm. Sabi niya, nakita niyang tumakbo yung batang lalaki sa harap namin at tumupo sa sulok. That's when I revealed that
I saw it too. Afterwards, we offered a prayer for the boy's soul and for protection na rin. Then my churchmate confirmed na hindi na daw sila kinukulit ng bata after. Unfortunately, in 2023, our churchmate passed away from complication related to diabetes. Parang natural death naman yung nangyari and it's not connected to what happened 7 years prior. Hanggang dito na lang, Camp Master, but this is not the end of my experiences. I would love to share my other stories or paranormal encounters here. Just like hearing an old man's whisper in Latin in my room, witness possible astral projections, and even had a terrifying encounter with Dick Balang at the age of 16. There's so much more, but I'll leave it at that for now. I hope you find this story as chilling as it was for me. Thank you for listening to my stories and to more horror stories, paranormal experiences to come. Thank you, Camp Master. Hi Denise, thank you for sharing your story. Nakakatuwa talaga kapag ang recording ng listeners ang piniplay ko kasi mas nagkakaroon ng ibang layer yung mga kwento nila. Kaya naman sa ibang mga listeners na gustong mag-send ng kwento, pwede niyong gayahin si Denise and send an audio recording of your story. Thank you so much, Denise. At nandito na nga at nagbabalik na rin ang ating favorite segment, ang Camper Shoutout. Ayan, pakinggan natin ang mga na-receive nating mga kwento or mga Spotify comments. Ayan. Sa episode 280 of Specters and Nightmares, isang San Telmo Society episode, sabi ni sabi ni Ed, welcome back po, Camp Master. Nakakamiss pakinggan yung pag-narrate mo. Thank you Ed. Ito na, nandito na tayo ulit at babasa tayo ulit ng mga kwento nyo. Moo says, yon, may bagong pakikikinggan na naman. Sabi naman ni Hin, glad you're back, CM. Saktong katatapos ko lang mag-re-listen ng old episodes. Oy, alin yung favorite mong nire-listen kapag team replay? Russ918, I think yata yung pangalan niya. Welcome back, Camp Master. Munti ko na maubos yung previous recording mo dito sa Spotify. Kakaantay sa pagbabalik mo. Any update kay Rally? Kung nahanap din ba niya ang mutya ng Section E? Siguro masasagot yan ni Rally one of these days. Sabi naman ni Leah Comia Villena, welcome back, CM. Gusto ko sana makinig while working kasi petics pa lang ako since training pa lang. Since work from home to. Ako lang ang gising, patay ang ilaw. Pag rest days na lang siguro, like today na nagising ako ng maliwanag pa. Yan, pwede namang makinig, Leah. Hindi naman nakakatakot yung mga kwento natin. So, kayang-kaya mo yan. Sedi, sabi niya, mas prefer ko na ganito. Ikaw lang ang nagnanarrate. Pero you do you. Yan, thank you so much, Sedi. Sabi ni Mil, enjoyed this episode so much. At na-shoutout na rin for the first time. Welcome back, CM. Ayan. O, na-shoutout ka tuloy ulit for the second time. Nice. Sa episode 281, sabi ni Car, thank you for the shoutout, CM. He set the bar so high. Ang hirap na maghanap ng ibang horror podcast. Ayan. Thank you so much, Car. Marami pa namang ibang podcast dyan. So, pwede natin pakinggan yan. Sabi ni Love Rain, yung story naman ni Dar is feeding my halu, ilu, and delu. I'm staying at my apartment, more like a condo type. And every time may knocking sounds, akong naririnig na pareha sa sound effects mo, CM. And mag-isa pa lang naman ako sa isang tenant ng floor na ito. Hindi ko na ata to pampakalma ng podcast. Ngayon, panakot na. Ayan, Love Rain, maraming salamat sa pakikinig mo ng episode na yun. At
sana huwag ka matakot, no? Nandito ang podcast na to para samahan ka pag, yun nga, feeling mo may mga something na gusto mong ma-distract. Yan. Randy Clarinal, sabi niya, faceless woman. Yan. Jack, si Admin Jack. Buti na lang talaga, paranoid ako sa mga mirrors. Never na talaga ako natutulog na may mirror facing my bed. I tried it before, hindi ko alam if coincidence lang. But that time, nag-sleep paralysis ako. After that, I moved the mirror sa living room. Yan, sinagot ko pa yung mga comment niya. So, ayan, hanapin niyo yung episode na yan, episode 281, at nandun yung mga comment, sagutan namin sa Spotify. Maurice de la Cruz, sabi niya, sakto namang magpapaantok na ako. Ay, walang magpapaantok, walang matutulog sa bahay na ito. Joke lang. Episode 279 sa Philippine Camper Stories with Paranormal Podcast. Sabi ni Sav, scary naman ng tiptoe sa CR na i-imagine ko. Ayan. Oo nga, diba? Si episode 269 sa episode natin with Norse or si Chihiro Shin, yung hotel sa Bangkok na haunted. Sabi ni Spencer Dacles? Ko alam. Campmaster, sobrang nashook ako sa story ni Ralph. Nagda-drive pa naman ako, Diyos ko Lord. Okay. Bakit dun ka nag-comment? Story ni Ralph. Maraming salamat sa'yo. Spencer, si episode 255 naman, a Clark Hospital Barkada story. Uy, tagalan nito. Sabi ni Joseph, parang alam ko yung building na yan. Alam ko until now, abandoned pa din yung building na yan sa Ayala Avenue. Oh, okay. Wow. Yan. And last but not least, episode 37, Bahay na Pula sa Bulacan. Sabi ni Island Filipinas, nakakapanlumo na kahit ang bansang Espanya ay hindi pa rin nagbigay ng kabayaran sa ginawa nilang damages sa loob ng higit na 300 taon ng pananakot. Kahit ang bansang Amerika ay hindi rin nagbigay ng direktang kabayaran sa pinsalang idinulot ng kanilang pananakot. Ayon sa ulat, nagbigay o naglaan ng 400 milyong dolyares ang Amerika para sa rehabilitasyon ng dahil sa World War II at mga bayad para sa mga veterano ng gyera. Ngunit ako nga dito ay walang direktang kabayaran para sa pananakop ng Amerika. Well, hindi ko na-research yung part na yun, Island Filipinas. So, I will take it with a grain of salt. I don't know. And then maybe we'll see kung meron bang naging damage reparations yung mga bansang nanakop sa atin ng World War II or wala. Hindi ko na alam yun. Pero if ever man, sana 'di ba, para at least makatulong. Pero we'll never know, baka ibulsa lang ng kung sino yun. Anyway, kung gusto niyo rin ma-shoutout, all you have to do is go to Spotify and go to the latest episode of the Philippine Camper Stories. You'll find in the comment section. Doon lang kayo mag-iwan at babasahin natin yan sa mga susunod na episodes. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. For our campers na feeling mo ay good job ang podcast na ito sa pagsama sa iyo sa mga araw-araw na gawain at naiibsan ang pagkainip mo at medyo feeling generous ka today, send ka lang ng GCash, PayPal. Ang GCash number natin ay nasa episode show notes. Ayan. Pwede ka rin pumunta sa patreon.com para makita mo yung mga video podcast natin from the previous episodes. Another thing to support us is yung YouTube and yung TikTok natin. Pwede yung tingnan yan. Libre lang din naman. And lastly, you can stay for the ads at the end of the show to keep this running keep this show running for free. Nabulol na naman ako. Panghuli, kung may mga kwento ka naman gusto mong ibahagi sa atin, pwede mong i-record, pwede mong isulat, and isend mo lang sa campfirestoriesph@gmail.com. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayong sa susunod na kwento. Ako si Earl at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.